Kabanata 931. Lumingon si James ngunit hindi niya naramdamang may mapanganib. Bumulong siya. Naguguluhan. Anong nangyayari? Ano itong nakakatakot na sensasyon? Sa pag-aakalang marami na siyang nainom, umiling siya at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling paglalakad, bumalik ang nakakatakot na sensasyon. Ito ay hindi komportable, tulad ng pinapanood ng isang makamandag na ahas. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Gumawa siya ng ilang hakbang bago tumalikod bigla. Sa sandaling lumingon si James, nakita niya ang hindi mabilang na tao sa likuran niya. Kabilang sa kanila ang isang lalaking nakaitim na kapote at itim na sombrero. Siya ay mga 5 taong gulang. Ang kanyang facial features ay ordinaryo. Ang uri na makakalimutan ng isa pagkatapos ng isang mabilis na sulyap. Anuman, naramdaman ni James ang isang banta na namumula sa kanya. Para itong makamandag na ahas. Handang hampasin at kagatin anumang oras. 2 set ng mata ang nakalock sa isa't isa. Itinaas ng lalaking nakaitim na kapote ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti. Agad naman siyang tumalikod at naglakad palayo. Nagmamadaling hinabol ni James hanggang sa makarating sila sa ilang na eskinita. Binilisan niya ang kanyang lakad. Gumawa ng ilang hakbang pasulong. At lumitaw sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mabilis na hinawakan ang kanyang balikat. Bahagyang nakasandal ang lalaki at madaling nakaiwas sa kanyang atake. Kakaiba ang mga galaw niya. Kahit papaano, nagawa niyang ikot si James. Bago pa man makapag-react si James ay may dagger na ang nakadikit sa maliit na likod niya. Nagulat si James. Isa na siyang first-rank martial artist. Halos second rank. Ngunit hindi niya moari ang mga galaw ng lalaki. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng lalaking ito? Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Hindi naman umarte si James at sa halip ay malamig na nagtanong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James na tinanggal ang hawak sa likod niya. Hindi niya napigilan ang sarili na lumingon at makita ang likod ng lalaki. Sa isang pitik ng kanyang kamay, inihagis ng lalaki ang isang sobre kay James. Tamang-tama itong nahuli ni James. Sino ka? Pasiga niyang tanong. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lalaki at hindi nagtagal ay naglibot sa isang sulok. Nawala sa paningin ni James. Napatingin si James sa envelope na hawak niya. Walang nakasulat doon. Binuksan niya ang envelope at may litrato sa loob litrato ni Thea. Sa likod ng litrato, may isang mensahe, kung gusto mo siyang mabuhay. Makarating sa Mount Arkland sa loob ng 3 araw. Tiningnan ni James ang mensahe ng may think time na ekspresyon. Ang Mount Arklands ay isang bundok na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ni Saul. Ito ay, ayon sa kanyang pagkaunawa, isang bulkan na bundok. Walang nakatira sa loob ng 205 kilometro mula rito. Ito ay baog at tiwangwang. Sino ang taong ito? Hindi kaya dinala si Thea sa bundok ng lalaking pinaghihinalaang lolo niya. Huminga ng malalim si James at naglakad palayo. Hawak ang envelope, nagmamadali siyang bumalik sa villa ni Cynthia. Villa, Pasilyo. Kinuha ni James ang sulat mula sa estranghero at iniabot kay Maxine. Pagbukas niya, nakita niya ang litrato ni Thea at ang mga salita sa likod. Anong kinalaman nito? Tanong niya na hindi sinasadyang nakasimangot. Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Binigyan ako ng isang estranghero. Napakalakas niya at hindi ko malabanan ang alinman sa kanyang mga galaw. Maaari niya akong patayin kung gusto niya. Ngunit hindi siya. At sa halip ay ibinigay sa akin.
Sobrang ito. With a puzzled expression, Maxine said, Mount Arklands is a volcanic mountain. There's no one living within 250 kilometers of it. Sino lang ang gustong pumunta doon? At ano ang gusto nila? Umiling si James. Hindi rin niya moari. Dapat ba akong pumunta? Tanong ni James na nakatingin sa kanya. Kasalukuyan siyang nawala ng malay at walang ideya kung ano ang gagawin. Kabanata 932. You should go. Is there any reason not to? Sinabi ni Maxine. Ikaw mismo ang nagsabi na ang taong nagbigay sa iyo ng sulat ay napakakapangyarihan at maaaring pumatay sa iyo sa isang galaw. Dahilan. Malalaman natin kung ano ang pakay niya pagdating mo doon. Tsaka sasamahan kita. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at naniniwala na ang pagpunta sa Mount Arklands ay hindi maglalagay kay James sa panganib. Mapapasama sana siya ngayon kung delikado. Ang kalaban ay hindi na kailangang maghintay hanggang sa sila ay humantong sa kanya sa Mount Arklands upang hampasin. Sige, tumango si James at sinabing. Ang larawan ay nagpahayag ng maraming impormasyon. Kailangan ko lang pumunta at tingnan. Kukuha ako ng ilang plane ticket para sa iyo ngayon din. Sabi ni Cynthia, habang nagsasalita siya. Kinuha niya ang kanyang telepono para mag-book ng mga flight. Si James at Maxine naman ay nag-uusap. Pinag-iisipan nila kung sino ang nagpadala sa kanila ng litrato. Sa kabila ng mahabang talakayan, walang narating na conclusion. Maya-maya pa ay umalis na sina James at Maxine sa bahay ni Cynthia papuntang airport. Bago umalis, nagbigay ng payo si Maxine kay Cynthia. Nais niyang lubos niyang maunawaan ang paraan ng panloob na paglilinang. Kahit na hindi niya malinang ang true energy sa maikling panahon. Magiging maayos siya dahil na-absorb ni James ang lahat ng cold energy mula sa kanyang katawan. Hindi ito magiging isyo sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay umalis na silang dalawa. Sa airport, sumakay sina James at Maxine sa eroplano. Ang Mount Arklands ay matatagpuan malapit sa hilagang kanlurang hangganan ng Sol. Sa parehong araw, dumating sina James at Maxine sa Harvan City sa hilagang kanluran ng Sol. Sabay silang lumabas ng airport. James, mga 300 kilometro pa ang layo natin sa Mount Arklands. Sabi ni Maxine, tiningnan ko ang mapa. At ang kalsada ay halos 100 kilometro lamang ang haba. Kailangan nating lakaran ang natitirang bahagi ng daan. Okay, sabi ni James. Tumango ang ulo. They gave us 3 days. So we should be able to get there in that time. But I'm still confused. Sino ang nagdala kay Thea sa lugar na ito at dinala ako dito? And what are they trying to accomplish? Nagkibit-balikat lang si Maxine. I have no idea. First, let's rent a car. Magandang ideya. Tumango si James. Nagrenta sila ng off-road vehicle mula sa isang car rental company sa Harvan City. Pagkatapos ay kumain sila ng walang kabuluhan. Bumili ng ilang rasyon, at pumunta sa Mount Arklands. Binabaybay ng isang off-road na sasakyan ang isang tiwangwang na kalsada. Unti-unting dumidilim ang langit. James, malapit na tayo sa Mount Arklands. Wala nang daan sa unahan natin. Maglalakad na tayo. Nagpreno si Maxine na nagmamaneho at pinahinto ang sasakyan. Si James, na nagpapahinga sa passenger seat habang nakapikit, ay idinilat nila nang makita ang ilang mga bato na nakaharap sa kanilang dinadaanan. Okay, sagot niya at sinabi, bumaba tayo ng sasakyan dito. Pagkasabi niya nito ay tinulak niya ang pinto at lumabas ng sasakyan.
Pinatay ni Maxine ang makina at lumabas na rin ng sasakyan. Pareho silang may dalang rasyon at naglakad papunta sa Mount Arklands. Samantala, sa tuktok ng Mount Arklands. Ang Mount Arklands ay isang bulkan na bundok. Naka-cross legs si Thea na nakaupo sa isang bato. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang nabuo sa kanyang mga palad at biglang bumaril. Ang nakakatakot na enerhiya ay dumaan sa lugar bago sumabog sa di-kalayuan. Ang isang maliit na hukay ay nabuo kaagad sa lupa, na lumikha ng isang malaking ulap ng alikabok. Sa ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Siya si Thomas Caden. Not bad. Natatawa niyang sabi. Antong hininga si Thea. Kung hindi mo nahuli ang ahas ng apoy sa lagusan ng bulkan at bibigyan mo ako ng apdo ng ahas para kainin. O tulungan akong magtanim gamit ang true energy. Hindi ako maaaring maging ganoon kalakas sa loob lamang ng ilang araw. Sabi niya na may kasamang ngiti sa kanyang magandang mukha. It was pure luck. Natatawang sabi ni Thomas. I wasn't expecting to see a centenary fire snake here. It was such a terrifying creature that even I almost succumbed to it. Lolo, ano ang ranggo ko ngayon? Tanong ni Thea, hindi sigurado. Sa kabila ng katotohanang sinabi sa kanya ni Thomas ang maraming bagay. Kabilang ang pagsasanay sa martial arts. Wala siyang ideya kung anong ranggo ang kanyang lakas. Naisip ito ni Thomas at sinabing, batay sa lakas ng iyong true energy. Ikaw ay halos nasa 3 ranggo. Ngunit wala kang martial arts background at mayroon lamang inner energy sa iyong katawan. Ang mga taong may karanasan sa pakikipaglaban ay maaari pa ring. Talunin ka kahit na hindi pa nila nilinang ang true energy. Halimbawa, si James bilang siya noong una siyang ikinasal sa pamilya Callahan ay maaaring talunin ka. Thea, tandaan na ang true energy ay pumapangalawa. Ang pinakamahalaga ay ang sarili. Mayroon kang true energy. Kaya dapat mong gamitin ito at ganap na gamitin ang kapangyarihan nito. Oo, Lolo. Itatago ko yan sa isip ko. Kabanata 933. Pumunta dito si Thomas upang hanapin ang Sacred Fire Fig. Ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo siya ng isang sentenaryong ahas ng apoy. Ang apdo ng Fire Snake ay isang tonic para sa mga martial artist. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay umabot na sa punto kung saan ang paggamit ng panlabas na paraan upang madagdagan ito ay magiging walang saysay. Kahit na ang apdo ng isang sentenaryo na ahas ng apoy ay hindi makakatulong sa kanya. Sa kabilang banda, ang pagbibigay nito kay Thea ay lubos na magpapalakas ng kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng apdo ng ahas. Isang third-rank powerhouse ang Nozanay. Oh, tama na. Bakit mo gustong pangunahan si James dito? Lolo, hindi ba ayos lang kung ibalik ko na lang ang Sacred Fire Fig? Tanong ni Thea, batid niya ang plano ni Thomas na pangunahan si James dito. Sinulyapan siya ni Thomas at sinabing, paano mo ipapaliwanag kung ibabalik mo lang ito? Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayokong malaman ni James ang tungkol sa aking pag-iral. At lalong ayoko ng mga tagalabas. Para mag-isip tungkol dito. Pero naghihinala na si James sa'yo. Kaya nga pinangungunahan ko siya dito. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Thomas. Enough. No more questions. I have my own arrangements. According to my calculations. Dapat bukas na siya darating. Let's get going. We're making some plans. Hindi na nagtanong pa si Thea. Naniniwala siya na hindi sasaktan ni Thomas si James at nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena upang tulungan siya.
Hanggat nakinabang si James, hindi na siya magtatanong pa. Nagmamadaling pumunta si James sa mga sandaling iyon. Naglalakad sila pagkababa ng sasakyan. Buti na lang at pareho silang martial artist kaya mabilis at maliksi. Kapag sila ay tumatakbo, sila ay mas mabilis kaysa sa isang kotse. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa gabi. Sa susunod na umaga, sumilip ang araw sa abot tanaw. Isang hiwan ng malarosas na bukang liwayway ang lumitaw sa kalangitan. Habang nagmamadali sila sa gabi, papalapit na sila sa Mount Arklands. Sa paanan ng bundok, napahinto silang dalawa. Inalis ni James ang 2 bote ng tubig sa kanyang backpack at iniabot ang isa kay Maxine. Binuksan niya ang isa at pagkatapos ay tumingin sa madilim na bundok sa harap niya. Sinabi niya, "Kaya ito ang Mount Arklands. Walang nakikitang tao. Ano ang sinusubukan ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-akay sa akin dito?" Uminom si Maxine ng isang subo ng tubig. Tumingin sa unahan, at sinabing, "Mahirap talagang mag-speculate, pero dahil nandito na tayo, umakyat tayo sa bundok at tingnan." "Yeah, that's the only option." Binuksan ni James ang kanyang backpack at kumuha ng tinapay. Kumain sila sa paanan ng bundok at nagpahinga sandali. Nang makabawi sila ng lakas, nagpatuloy sila sa pag-akyat sa bundok. Habang papalapit sila sa bulkan ay mas uminit ito. Ngunit dahil pareho silang martial artist, hindi sila masyadong inabala ng init. Hindi nagtagal, nasa tuktok na sila ng bundok. Pinagmasdan ni James ang paligid. Walang kalsada sa unahan, tanging bangin lamang. Isang pasukan sa isang yungib ay matatagpuan sa ibaba ng bangin. Wala naman. Naguguluhan si James. Si Maxine ay nakatingin din sa paligid. Napansin niya ang mga bakas ng mga taong gumagalaw sa lokasyon. "James, tingnan mo," sabi niya. Itinuro ang kalapit na bato. "May bote ng tubig. Ibig sabihin may nakapunta na dito." Sinundan siya ng tingin ni James at nakita niya rin ito. Lumapit siya. Kinuha ang bote ng tubig. At sinuri ito. Ang petsa ng paggawa ay 1 buwan na ang nakalilipas. Kaya maaaring mahihinuhan na ito ay itinapon na kamakailan dito. "Sinong nandyan?" Biglang sumigaw si Maxine at sumugod ng kung sino. Sumunod naman si James. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pasukan ng kuweba. Nang malapit na sila sa pasukan, tinamaan sila ng isang sabog ng nakakapasong mainit na hangin. Sabi ni Maxine, "May nakita akong figure na pumapasok sa cavern." Hindi man lang nagdalawang isip si James na pumasok. Hinawakan siya ni Maxine at tinanong, "Anong ginagawa mo?" "Siyempre papasok ako sa loob. Dahil may tao dito. Dapat nasa loob si Thea. Napakataas ng temperatura. At isa lang siyang regular na babae. How could she take it?" Labis na nag-aalala si James sa kaligtasan ni Thea. Iniisip ang tungkol sa isang malambot na batang babae na tulad niya na nakulong sa isang nakakapasong kuweba sa ilalim ng lupa. Ang kanyang puso ay napuno ng pangamba. This is an active volcano. And it could erupt anytime. If you continue as is, there could be dangers. Paalala ni Maxine sa kanya. Kabanata 934. We're already here. We should go kahit delikado. Dumiretso si James sa kuweba. Si Maxine ay nagsusuot ng talunan na ekspresyon. Siya ay nabulag ng pag-ibig. Kung siya ay patuloy na walang ingat, maaari siyang mawalan ng buhay. Gayunpaman, sinundan siya nito. Maliit lang ang pasukan sa kuweba. Ngunit nasa loob na ito. Nakaunat ito sa lahat ng direksyon. Habang lumalalim ang mga ito, lalo itong lumaki. Maging sina James at Maxine,
na mga martial artist. Naging hindi na ito mabata. Wala silang choice kundi gamitin ang true energy para labanan ang matinding init sa kuweba. Pero kahit noon pa man, pawis na pawis pa rin silang dalawa. Hindi nagtagal ay nabasa ng pawis ang kanilang mga damit. Ang init. Pinaypayan ni Maxine ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabunutan ang kanyang pawis na basang damit na dumikit sa kanyang balat. Kumuha si James ng isa pang bote ng tubig at inabot kay Maxine. Uminom ka. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang ginagawa ni Maxine nang tumalikod siya para iabot ang bote ng tubig. Napansin niyang hinihila nito ang damit nito. Pinapaypayan ang loob ng damit nito mula sa neckline. At hinayla pa ang strap ng bra nito. Namula agad ang mukha ni Maxine. At mabilis siyang bumitaw. It's far too hot. Pawis na pawis ako at iniistorbo ako ng bra ko. Inabot niya ang mga kamay niya para kumuha ng tubig kay James. Pati si James, nahihiya. Lumingon siya para tingnan ang daan at sinabing, masyadong mainit. Hindi siya naglakas loob na nahihirapan alang ang mga kahihinatnan. James, dumating ka na rin sa wakas. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Ang alingaw-ngaw ng tinig ay nananatili sa yungib ng ilang sandali. Hindi nawawala. Agad na itinuon ni James ang kanyang atensyon sa kanyang paligid. Ngunit napakalakas ng echo na hindi niya matukoy kung saan ito nanggaling. Dapat nasa unahan, sabi ni Maxine habang nakaturo sa harap. Mabilis na naglakad si James. Hindi sila lumayo bago makarating sa gilid ng bangin. Isang napakalaking nakausling bato ang nakatayo sa tapat ng bangin. May mga lubad sa bato. At 2 tao ang nakatali sa mga lubad. May isang mas matanda at isang mas bata. Isang malaking butas ang nasa itaas ng kanilang mga ulo. Lumiwanag ang liwanag, na nagpapaliwanag sa itim na kuweba. Sa ilalim ng mga ito ay isang napakalalim na kailaliman. Nakatayo din sa napakalaking bato ang isang taong nakasuot ng itim na damit. May maskara sila sa kanilang mukha at humigit kumulang 1 metro at 70 sentimetro ang taas. Maluwag at maluwag ang kanilang mga damit. Mahirap na makilala ang kanilang mga katangian. Nakilala ni James ang mga taong naiwan na nakalawit. Ang nakatatandang tao ang kumuha kay Tiara at pinaghihinalaan ding si Thomas. Ang babae ay si Thea. Sino ka? At ano ang gusto mo? Pinandilatan ni James ang taong nakatayo sa bato at malamig na nagtanong. Haha, napuno ng maingay na tawanan ang kuweba. Hindi mo kailangang alalahanin kung sino ako. Tumawa ang taong nakaitim na roba. Ano ang sinusubukan mong gawin? Malamig na tanong ni James. Kasabay nito, mahigpit niyang binabantayan si Thea at ang pinaghihinalaang lolo niya. Tila wala silang malay at nakalawit sa lubad. Kung pumutok ito, mahuhulog sila sa bangin. I want to know the secret of the moonlit flowers on Cliffside's edge. Tell me the secret, or else your grandfather and wife will be fail. Ang namamaos na boses, sa sandaling iyon. Ang walang malay na si Thomas ay nagising at sumigaw. Bata, umalis ka na at lumayo ka rito kaagad. Huwag na huwag mong sasabihin sa dyablo na ito ang sekreto ng mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa gilid ng cliffside. Kapag nakuha na niya ito, walang kapayapaan sa buong mundo. Ang mga lupain, nakakainis na matandang umutot, masyado kang magsalita. Isang malamig na buntong hininga ang nakamaskara na nakasuot ng itim na damit at casual na pamitik sa kanilang kamay. Isang pagsabog ng enerhiya ang lumitaw. Ang lubod na nakalawit ni Thomas ay naputol sa isang iglap. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa napakalalim na hukay. Hindi.
Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni James. Sa sandaling magsalita si Thomas. Alam ni James na siya ang kanyang lolo. Ang parehong lolo na sumasamba sa kanya mula noong siya ay bata. Lumuhad siya sa lupa, nakatitig sa napakalalim na hukay sa kanyang harapan. At hindi mapigil ang umiyak. Bumabalik sa kanya ang mga eksena mula sa kanyang pagkabata. Naalala niyang nakaupo sa nilalaman ng kanyang lolo habang tinuturuan siya ng kanyang lolo ng sinaunang wika at ang pangunahing kaalaman ng Shaolin medicine. Sa sunog sa 10 taon na ang nakalipas ng mga kaidan, wala siyang magawa. Narinig niya ang pag-ungol at pag-ungol ng mga kaidan sa paghihirap. Ngunit wala siyang magawa. Sa huli, si Thea ang sumugod at nagligtas sa kanya. Makalipas ang 10 taon, wala pa rin siyang magawa at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang pagbagsak ng kanyang lolo sa napakalalim na hukay. Damn it! Tumayo si James. Namumungay ang mga ugat sa kanyang mukha. At walang pag-aalinlangan at tinitigan ang itim na damit na nasa bato sa tapat niya. Nag-aalala si Maxine na baka mawala ng kontrol si James at mahawakan siya sa tamang oras. James, don't be reckless. Thea is still dangling there. Payo niya. James, uulitin ko. Sabihin mo sa akin ang sekreto ng moonlit flowers on cliffside's edge or Thea will fall from here. Her face will not longer be recognizable. Muling nagsalita ang figurang nakaitim na damit. Gaano kabastos. Sa sandaling iyon, isang boses ang pumuno sa hangin. Lumingon si James at tumingin. Isang matandang lalaki ang lumitaw. Lolo, nagbibim si Maxine. Sa wakas nandito ka na. Bulalas niya. Si Tobias iyon. Bago sumakay ng eroplano si Maxine. Ipinaalam nito sa kanya ang sitwasyon. Nag-alala rin si Tobias na may masamang mangyari kaya sumugod siya. Nakita ng taong nakaitim na roba ang pagdating ni Tobias at casual na pamitik ang kanilang kamay. Isang pagsabog ng enerhiya ang nabuo sa dulo ng kanilang daliri. Agad na tumama at naputol ang lubad na kinalabat ni Thea. Pagkatapos, mabilis silang tumakas. Si Thea ay parang saranggola na naputol ang tali. Sa pagtingin sa nangyayari sa kanyang harapan, natigilan si James. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Si Tobias naman ay lumipad sa isang iglap. Mabilis siyang nahulog at nasalo si Thea habang nahuhulog ito. Pagkatapos, lumapit siya sa gilid ng bangin. Tinapakan ito. At lumipad pabalik gamit ang rebound. Pagkatapos ay tumayo siya ng matatag sa lupa. Nabawi ni James ang kanyang kalmado at napabulalas. Thea, sa isang toss, ibinigay ni Tobias si Thea kay James. Hinawakan siya ni James at niyakap. Manatili ka rito at huwag gumalaw. Ibinigay ni Tobias ang kanyang utos. Pagkatapos ay tumalon sa 12-dosenang metro na may isang flash bago muling lumitaw sa lupa sa kabila ng bangin at hinabol ang figurang nakaitim na damit. Hawak-hawak ni James si Thea at inihiga para tingnan ang pulso nito. Mahina ito, ngunit hindi siya nanganganib na mamatay. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Thea, marahan niyang niyugyug si Thea. Napatulala si Thea na iminulat ang kanyang mga mata. Napansin niya ang isang mukha na parang pamilyar ngunit parang kakaiba sa kanya. James, mahinang wika niya. Saka biglang nagtanong, nasaan si Lolo? Lolo was. Nabulunan si James sa hikbi at hindi makapagsalita. Anong nangyari kay Lolo? Nag-aalalang tanong ni Thea. Thea, alam mo namang buhay si Thomas di ba? Tanong ni Maxine na nakatayo sa gilid. Tumayo si Thea at tumingin kay Maxine. Yes, I was already aware of it. Sabi niya sabay tango. Tumingin si James kay Thea at tinanong.
Tungkol saan ba ito? Ilang saglit na nawala sa kanyang alaala si Thea habang sinabing, noong nagkaproblema si Tiara at pumunta ka sa capital. Natagpuan ako ni Lolo at sinabing nasa panganib ka. Kabanata 936. Tinitigan ni Maxine si Thea at sinabing, ikaw ang tumulong kay James na patayin ang Emperor sa kabisera. Ikaw din ang nagpanggap sa akin. Naghatid kay James palabas ng Johnston Residence. At itinapon siya sa pangunahing pasukan ng Caden Mansion. The God ang King Palace. Sa katunayan, ay nilikha ni Thomas. Oo, hindi sinubukang itanggi ni Thea ang alinman dito. Si Lolo nga ang nagtayo ng God King Palace. She said, 1/3. Bakit niya pinaalis sina Tiara at Quincy? Tanong ni James. Sabi ni Lolo, hindi raw ligtas na sundan kanila dahil marami kang kaaway sa paligid mo. Inilayo din niya sila pansamantala para protektahan sila para hindi ka maabala. Sabi ni Thea. James questioned once more. Kung ganoon, bakit kayo nandito ni Lolo? Sinabi sa akin ni Lolo na kailangan namin ng true energy na may matinding yang energy para linangin ang moonlit flower sa cliffside's edge. Kaya dinala niya ako para hanapin ito. Pero hindi namin inaasahan na tambangan siya at mabihag kami. Sagot ni Thea, ano? Bulalas ni Maxine na nagulat. Thomas. Alam ni Thomas ang sekreto ng moonlit flower sa cliffside's edge. Sa sandaling iyon, bumalik si Tobias. Sinadya ni Thea na tikom ang bibig at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Maxine kay Tobias at tinanong, paano nangyari, Lolo? Hindi ko sila mahuli, sabi ni Tobias. Nanginginig ang kanyang ulo. They're very powerful. Wait here while I check the bottom of the cliff. Kara-rating lang ni Tobias nang mapansin niya si Thomas na nahuhulog sa di kalayuan. Ngunit huli na ang lahat para gawin niya ang anumang bagay. Wala siyang tiwala kay Thomas. Makatitiyak lamang siya kung bababa siya at makita ito mismo. Pagkasabi noon ay pumunta siya sa gilid ng bangin at tumingin sa ibaba. Pagkatapos, parang tuko, mabilis siyang umakyat sa ilalim ng bangin. Nakatingin si James kay Thea. Nagpatuloy si Thea. Nalaman na ni Lolo ang sikreto ng mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa gilid ng cliffside. Pumunta siya rito para hanapin ang sacred fire fig para tulungan ka. Sa lahat ng oras, lihim siyang tinutulungan ka. Sa kasalukuyan, si Maxine ay nasa kawalan. Hindi na niya masabi kung anong klaseng tao si Thomas. Ang kanyang nakaraang teorya ay na si Thomas ay nag-uudyok ng gulo. Pero ngayon, mukhang pinuprotektahan lang niya si James ng patago. Wala talaga siyang ginawa kundi tulungan si James. Nasaan sina Tiara at Quincy ngayon? Tanong ni James. Hindi ko alam. Sa wakas ay sinabi ni Thea pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Hindi yun sinabi sa akin ni Lolo. Nabanggit lang niya na nasa isang ligtas na lugar sila. Sa katunayan, alam niya ang kanilang lokasyon. Pareho silang ligtas at maayos. Gayunpaman, hindi niya gustong bumalik sila ng ganoon kabilas o mapalapit muli kay James. Ayaw din niyang hanapin sila ni James ngayon. Phew! Huminga ng malalim si James. Hindi ganoon ang inaasahan niya sa katotohanan. Hindi niya inaasahan na ang taong tutulong sa kanya ng palihim ay ang kanyang lolo. Na dapat ay namatay na 10 taon na ang nakararaan. Bagamat marami pang gustong sabihin sa kanya si James. Nahulog na si Thomas sa bangin. Malamang na hindi niya malalaman ang katotohanan tungkol sa panloob na mga salungatan ng pamilya Johnston 30 taon na ang nakalilipas. Ano pa bang alam mo? Nang tingnan ni James si Thea, napansin niyang hindi siya apektado sa sobrang init ng kapaligiran.
Hindi sinasadya. Napakunot ang noo niya. Napakainit ng lugar na ito. Kahit ako ay ramdam na ramdam ko ang init ng init. Pero parang hindi ka naabala. Iyon ay dahil natagpuan ni Lolo ang isang sentinaryo na ahas ng apoy habang hinahanap ang sacred fire fig. Pinatay niya ito at hinugot ang apdo nito para ubusin ko. Pagkatapos, tinulungan niya ako sa pagpino nito para makakuha ako ng isang malakas na cultivation base. Ang lakas ko ngayon ay katumbas ng ikatlong ranggo. Paliwanag ni Thea, 3rd rank. Sabay na bulas nina James at Maxine sa gulat. Ito, hindi ba ito masyadong nakakatakot? Sa loob lamang ng ilang araw, napunta ka mula sa pagiging regular na tao na walang karanasan sa martial arts tungo sa isang 3rd rank powerhouse. Si Thomas ay medyo nakakatakot. Bulong ni Maxine. Nagawa niyang itaas ang isang regular na tao sa ikatlong ranggo sa loob ng ilang araw. Si James naman ay naguguluhan. Anong uri ng tao ang kanyang lolo? Buhay pa siya, kaya bakit hindi siya nagpakita sa loob ng isang taon? Hindi nakipagkita sa kanya, at nagtayo pa ng isang God-haring palas ng lihim. Sino ang tama at sino ang mali sa panloob na pagtatalo ng pamilya Caden 30 taon na ang nakararaan? Mabilis na umalis si Tobias at mabilis ding bumalik. After 10 minutes or so, bumalik siya. Paano nangyari, Lolo? Tanong ni Maxine. Umiling si Tobias at sinabing, napakalalim ng base at puno ng lava. Hindi na ako makaalam pa. Alam na hindi siya nakaligtas sa pagkahulog. I don't believe that. Umiling-iling pa si James. Nakaligtas pa nga ang kanyang lolo sa mapang wasak na sunog 10 taon na ang nakaraan. Hindi siya madaling mamatay ngayon. Sumulyap si Tobias sa kanya at sinabing, kahit hindi ka naniniwala, dapat, habang sinasabi niya iyon, mabilis niyang sinulyapan si Thea at nagtanong. Paano ka nasangkot kay Thomas? Hindi nagpapigil si Thea, sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano siya nakilala ni Thomas. Gayunpaman, wala siyang sinabi tungkol sa sekreto ng moonlit flowers on Cliffside's Edge. Nabanggit lang niya na dinala siya ni Thomas dito para hanapin ang sagrado fire fig para matulungan si James sa pagpapalakas ng kanyang true energy. Nakakunot ang noo ni Tobias habang nakikinig. Lolo, ano ang iniisip mo? Tanong ni Maxine. Wala lang. Sabi ni Tobias pagkatapos mabawi ang kanyang katinuan. Since we're now safe, let's go back. By the way, Thea, alam mo ba kung sino ang kumidnap sa'yo? Pinag-isipan ito ni Thea at sinabing, ayoko. Pero narinig kong nag-uusap sila ni Lolo. Baka tinawag sila ni Lolo na demonyo. Ano yun? Good devil o ano? Hindi ko talaga pinapansin. Good devil. Lumiit ang mga mag-aaral ni Tobias. Narinig mo na ba ang pangalan nito? Lolo. Tanong ni Maxine. Huminga ng malalim si Tobias at sinabing, 100 taon na ang nakalilipas. Ang Goose Sect leader ay nakamit na ang ika-7 ranggo. Gayunpaman, sila ay halos nasa ika-60 taon na noon. Iyon ay 1 siglo na ang nakalipas. Kahit na para sa ika-7 ranggo. Powerhouse. Imposibleng mabuhay ng ganoon katagal. Maliban na lang kung umabot siya sa ika-8 ranggo. Sabi ni Maxine. Oo. Tumango si Tobias na may time na tingin. Marahil ang Goose Sect ay talagang nagbabalik. Ito ay medyo kakaiba. Kailangan kong bumalik sa capital sa lalong madaling panahon. Tumalikod siya at naglakad palayo nang matapos siyang magsalita. Let's go, James. Dahan-daang hinayla ni Maxine si James na nakatitig sa napakalalim na bangin. Ako. Sinubukan ni James na magsalita pero naiyak siya.
Talaga bang nahulog ang lolo mo dyan? James. Bakas sa mukha ni Thea ang hindi makapaniwala. Fair na, walang ibang sinabi si James. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At kinaladkad si Thea habang sinusundan niya si Tobias palabas ng yungib. Nakaalis na sila nang wala sa oras. Mas mababa ang temperatura sa labas. Si James ay mas komportable. Sa labas, kung ang Good Devil, tiyak na mahahanap ka nila. Mas mabuti kung bumalik ka sa kabisera kasama ako para sa iyong kaligtasan. Payo ni Tobias. Gusto na rin ni James na bumalik sa capital. Gayunpaman, may mga bagay na kailangan niyang gawin sa Kensington. Kabanata 938. Si Cynthia ay nasa Kensington pa rin. Kailangan niyang sumipsip ng cold energy mula sa kanyang katawan upang linangin ang kanyang true energy. I'm not going to the capital for the time being. Kailangan ko munang bumalik sa Kensington. Aniya, binigyan siya ng isang mabilis na sulyap ni Tobias at tumango, na nagsasabing, mag-ingat ka. Pagkasabi niyon, tumalon siya, na sumasakop ng ilang dosenang metro. Sa loob ng ilang segundo, ilang daang metro na ang layo niya. Fair na rin, sabi ni Maxine. Hindi pa, sabi ni Thea. Ja. Honey, pumunta dito si Lolo para hanapin ang Sacred Fire Fig. Nahanap niya ito kalaunan, ngunit nagpakita ang Good Devil bago niya ito makolekta. Kalimutan mo na yun. Bumalik na tayo. Hindi pa umaalis ang Good Devil. Kung mananatili tayo, baka bumalik siya. Umalis na si Lolo at wala na tayong pagkakataon laban sa kanya. Oo, tama yan. Nag-isip si James at nagtanong, ano ang rango ni Tobias? Bakit ang Good Devil ay mabilis na tumakas nang makita siya? I don't know that. Umiling-iling na sabi ni Maxine. Hindi kailanman ipinaalam ni Lolo sa publiko ang kanyang rango. Mula noong ilang dekada na ang nakalipas, bihira na siyang makisali sa pakikipaglaban sa kamay. Gayunpaman, ang kanyang antas ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa ikapitong rango. Kahit na kapag, kung isa sa alang-alang ang kabuuan ni Saul, dapat siya ay kabilang sa mga pinakamahusay. Mukhang nagulat si James. 7th rank. Hindi ka panipaniwala. Tumango si Maxine. Siya ay lubos na makapangyarihan. Ngunit hindi ang pinakamakapangyarihan. Sa bawat isa sa Ancient Four na pamilya, mayroong mga Grand Patriarch. Sila ay mga powerhouse na isang siglo na ang nakakaraan. Ang kanilang lakas ay dapat na umabot sa hindi maarak na taas pagkatapos magnilay sa pag-iisa sa loob ng isang siglo. Ayon sa haka-haka, ang Grand Patriarch ng pamilya Kaydan ay nakamit ang ikawalong rango. Sa pinakamababa, kahit na hindi nila ito nakamit, sila ay nasa tuktok pa rin ng ikapitong rango. Ang mga Grand Patriarch ng iba pang tatlong pamilya ay dapat na halos pareho. Ganyan sila kalakas. Narinig ko mula sa gloom na ang tanging tao na nakamit ang ikawalong rango sa buong kasaysayan ay ang mga pangunahing opisyal ng Prince of Orchid Mountain. Na mga ninuno ng Ancient Four ngayon. Maraming bagay ang hindi naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon sa silangan dahil sa pag-unlad ng teknolohiyang kanluranin noong nakaraang siglo. Paliwanag ni Maxine, nawala ang ilang sinaunang teksto. At dahil dito, bihirang makita ang mga ito sa sirkulasyon. Si Gloom ay isang bodyguard sa pinakamahusay. Paano niya nalaman ang totoong classified na impormasyon? Then, she reminded him, James, huwag kang magpapaloko sa katotohanang si Saul ay puno ng ordinaryong tao. Ang isang tunay na powerhouse ay kakilakilabot. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang. Ang pagkawasak na maaari nilang idulot ay medyo nakakatakot. 9th Riga si James.
Hindi niya maiwasang magtanong, lumaki ka sa mansyon ng mga Kaydan. Para mas marami kang malalaman. Alam mo ba kung ilang tao sa loob ng mga hangganan ni Sol ang nakakuha ng ika-8 ranggo? Hindi ako sigurado, sabi ni Maxine, umiling-iling. Maaaring wala, o maaaring may iilan. Siya, masyadong, ay walang ideya. Alam lang ni Maxine na ang mga Grand Patriarch ng Ancient Four ay nasa pinakatuktok sa ika-7 ranggo. Ngunit hindi siya sigurado kung umabant sila sa ika-8 ranggo. Siguro natakot ang Good Devil sa mga Kaydan. I'm sure nakatakas na sila. Sabi ni Thea, mahal. Nalampasan ni Lolo ang maraming hadlang upang pumunta dito at hanapin ang sagradong apoy na igos. Nagsagawa siya ng ganoong kahabaan para sa isang mabuting layunin. Hindi ba siya mamamatay ng walang kabuluhan kung babalik tayo ng ganito? Tanong ni Thea habang nakahawak kay James. Sinulyapan ni Maxine si Thea at nagtanong, nasaan ang Sacred Fire Fig? Nasa tuktok ng bangin, sabi ni Thea sabay turo sa manipis na bangin sa harapan nila. Wait here, sabi ni Maxine pagkatapos masulyapan ang manipis na bangin. Pupunta ako upang suriin ito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pagkatapos ay tumalo ng 12 metro at lumitaw sa bangin. Nakahawak sa isang bato. Gamit ito bilang suporta. Hinailan niya ang sarili at nagpatuloy sa kanyang pag-akyat. Nakatingin si James kay Thea. Hindi niya inasahan na magiging third-rank powerhouse si Thea sa loob lang ng ilang araw. Nilagpasan pa niya ang lakas niya. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang babaeng nasa harapan niya ay isang taong kailangang protektahan ng iba hindi pa nagtatagal. Honey. Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Nahihiyang ibinaba ni Thea ang ulo. Hindi, wala lang. Huminga ng malalim si James at sinabing, medyo naguguluhan lang ako. This is too bizarre. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James na may hitsura ng determinasyon at sinabing, honey, hindi na ako basta magandang mukha. At hindi ko na kailangan ng proteksyon mo. I'm now able to assist you. Can you let mananatili ako sa tabi mo? Kabanata 939. Nakahinga rin ng maluwag si James na nakakuha si Thea ng third-rank internal energy. Ngayon, sa wakas ay makakapag-relax na siya at hindi na mag-alala tungkol sa pagpasok niya sa gulo. Imbes na sagutin niya si Thea, lumingon siya at tinitigan ang malapit na pasukan ng kuweba. Fact si Thea at tahimik na nakatayo nang hindi na nagtatanong pa. Huminga ng malalim si James bilang pagbibitiw. Nang magpakita ang lalaking inaakala niyang lolo. Siya ay tuwang-tuwa at nag-aalala. Tuwang-tuwa siya dahil buhay pa ang kanyang lolo. Sa kabaligtaran, siya ay nag-aalala na ang kanyang lolo ay gaya ng inilarawan sa kanya nina Tobias at Maxine. Isang masama at hindi mapapatawad na dyablo. Nais ni James na mahanap niya ang kanyang lolo at malaman ang katotohanan mula sa kanya. Gusto niyang marinig mula sa kanya ng direkta na hindi siya ang sinasabi nilang siya. Gayunpaman, ang kanyang lolo ay nahulog sa napakalalim na kailaliman ilang sandali lamang matapos silang magkita. Bagamat nakita niya itong bumagsak, walang kapangyarihan si James na pigilan ito. Honey, gusto ni lolo na mamuhay ka ng maayos at ayaw mong madamay ka sa kahit anong hidwaan. Gayunpaman, nahuli ka na dito. Kaya ginulo niya ang kanyang utak at ginawa niya ang lahat para madagdagan ang iyong kapangyarihan. At gawin kang walang talo. Si Thea, na nakatayo sa tabi, ay mahinang nagsabi, sinabi sa akin ni lolo nang siya at ang kanyang pamilya ay pinaalis sa pamilya Kaydan. Pumunta sila sa Kensington at nagtayo ng bagong buhay dito. Ang kanyang cultivation base ay tinanggal din. Ngunit siya ay tumanggi na sumuko.
Sa halip, itinuon niya ang kanyang pag-aaral sa mga kasanayang medikal upang makahanap ng mga paraan upang mabawi ang kanyang lakas. Iyon ay dahil alam niya na ang panloob na salungatan sa pamilya ay hindi pa natatapos. Alam niyang makikipag-ugnayan sa kanya ang mga Kaydan sa isang punto. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tirahan ng Kaydan ay natupok ng apoy. Si Lolo ay nakatakas lamang sa pamamagitan ng purong swerte. Pagkatapos noon, nagtago siya at itinayo ang palasyo ng Diyos Hari. Hindi kanya nahanap dahil natatakot siya. Masyadong makapangyarihan ang mga Kaydan. Kung nagpakita siya ng sarili, tiyak na papatayin siya. Wala na siya ngayon. Ngunit iniwan kanya sa palasyo ng Diyos Hari. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni James na lumingon kay Thea at magtanong. Sinabi ba sa iyo ni Lolo ang tungkol sa nangyari sa pamilya Kaydan 30 taon na ang nakalilipas? At kung bakit siya pinatalsik? Medyo nabanggit niya. Sabi ni Thea, tumango ang ulo. Nakikinig ako. Umupo si James sa isang bato. Palagi siyang nakikiusyoso tungkol sa mga pangyayari noong 30 taon na ang nakalilipas. At higit pa tungkol sa katangian ng kanyang lolo. Saglit na nag-isip si Thea habang nakatayo sa harapan ni James at nakatingin sa malayo. Ayon kay Lolo, palaging naruroon ang salungatan sa loob ng pamilya Kaydan. At wala siyang pagnanais na makipagtunggali para sa posisyon ng patriarka. Siya ay likas na matalino sa martial arts. Ngunit ang martial arts na ginawa niya ay hindi ang mga ipinasa sa pamilya Kaydan. Sa halip, ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na iniwan ng isang demonyo. Kaya naman naisip ng mga tagalabas na siya ay masama. 30 taon na ang nakalilipas. Siya ay hindi inaasahang inatake habang naglilinya, na nakakagambala sa daloy ng kanyang tunay na enerhiya at nagdulot sa kanya ng paglihis ng enerhiya. Nawala siya sa isip at naging marahas. Inatake niya ang mga tao sa tirahan ng Kaydan, na ikinamatay ng maraming miyembro ng Kaydan pamilya. Sa wakas, ang Grand Patriarch ng pamilyang si Kaydan ay sumulong upang supilan siya at alisin ang kanyang devilish energy. Pagkatapos, pinaalis nila siya sa pamilya. Naiintindihan niya na kahit na siya ay pinalaya sa pamilya at tinanggal ang kanyang cultivation base. Hindi siya pababayaan ng mga Kaydan hanggat hindi nabubuhay pa siya. Kaya, bago siya umalis, ninakaw niya ang moonlit flower sa cliffside's edge. Pagpipinta, sabi niya, hanggat nasa kanya ang painting na iyon. Hindi siya basta-basta tatanggapin ng pamilya Kaydan. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang hindi magandang sinapit ng pamilya Kaydan. Mahinang wika ni Thea habang inilarawan ang nakaraan. Naguguluhan si James habang nakikinig at nagtanong. Ibinunyag ba ni Lolo sa kanya kung sino ang umatake sa kanya? Na naging dahilan para makaranas siya ng energy deviation at mabaliw. Umiling si Thea, wala ring ideya si Lolo kung sino iyon. Maaari lang niyang hulaan na ito ay mula sa pamilya Kaydan. Kahanga-hanga ang talento ni Lolo, at taglay niya ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa martial arts sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Kaydan. Kaya ito ay isang hindi sinasabing kasunduan, na siya ang magiging patriarch. Si Tobias ang kasalukuyang patriarch. Kaya malaki ang posibilidad na siya ang may pananagutan. Nagsimulang mawala sa isip si James. Bagamat wala siyang gaanong pakikisalamuha kay Tobias. Halos natitiyak niya na si Tobias ay hindi isang taong magpapaplano at magplano para sa posisyon ng patriarka. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Tanong ni James. Sumagot si Thea, sa panahon na iyon, marami siyang sinabi sa akin. Ang ilan ay tungkol sa Gu sect 1 siglo na ang nakararaan.
Gayunpaman, ang mga kaganapang ito ay dahil na ngayon na bawal. Bihira itong ibalita ng mga tao. At hindi rin gaanong alam ni Lolo. Sinabi lang niya na ang pagtatatag ng imperyo ng Sol ay nagbuwis ng napakaraming buhay at ang tatlong pangunahing pamilya ng Gu sect ay lahat ay isinakripisyo. Noong panahon ng digmaan, ang tatlong pamilyang ito ay gumawa ng mga bayani na kontribusyon sa pagtatatag ng bansa. Sa wakas, gayunpaman, ang mga tao ay nag-ingat sa kanila at silang lahat ay nalipol. Nabalitaan ni James ang tungkol sa mga pangyayaring ito mula kay Blake. Alam din niya na ang Gu sect ay napuksa ng hari ng Sol noong panahong iyon sa tulong ng ilang martial artist. Ito ay, gayunpaman, medyo tipikal. Mula noong sinaunang panahon, ang mga taong nagbigay ng malaking kontribusyon sa bansa ay papatayin kapag may bagong dinastiya at araw na namumuno sa kapangyarihan. Medyo nakatitiyak si James matapos marinig na nagsalita si Thea na ang kanyang lolo ay hindi isang hamak at hindi mapapatawad na demonyo. Siya ay binansagan lamang na masama dahil ang martial arts na kanyang natutuhan ay hindi kinaugalian. Siya ay tinambangan din, na naging sanhi ng kanyang enerhiya na lumihis. At iyon ay kapag nagkamali. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa maraming bagay. Hindi nagtagal ay nakabalik na si Maxine. Bumalik siya na may dalang ilang pulang prutas, na hindi gaanong kalakihan. Sila ay halos kasing laki ng kamao, pula, at parang bola ng nangangalit na apoy. James, ito ang sacred fire fig. 4 lang ang nasa puno. At ibinalik ko silang lahat. Sapat na ang 4 sa mga ito para ibahin ang iyong true energy sa isa sa dalisay at enerhiya ng yang. Kitang-kita sa magandang mukha ni Maxine si Joy nang iabot niya ang mga prutas kay James. Kinuha sila ni James at pinagmasdan sila sa kanyang mga kamay. Bukod sa pagiging mainit sa hawakan, walang kakaiba sa kanila. Sa halip na pag-aralan ang mga ito, binuksan niya ang kanyang backpack at inilagay sa loob. Pagkatapos, tumingin siya sa pasukan ng kuweba at sinabing, ang Gu Devil ay matagal nang hindi nagpapakita. Baka may iba pang labasan sa yungib at siya ay tumakas na. Maraming labasan talaga. Ang loob ng kuweba ay umaabot sa lahat ng direksyon. At may mga labasan din sa likod ng bundok. Baka tumakas na siya, sabi ni Thea sabay tango ng ulo. Bumaba ako para tingnan. Umalis si James kanina dahil nag-aalala siyang babalik sa Gu Devil. Gayunpaman, lumipas ang mahabang panahon at hindi pa lumilitaw ang Gu Devil. Ibig sabihin tumakas na sila. Ang kanyang lolo ay nahulog sa napakalalim na hukay. Kaya hindi siya maaaring makaramdam ng kaginhawahan kung hindi niya ito imbestigahan. Kahit patay na ang kanyang lolo, kailangan pa rin niyang hanapin siya at ibalik ang kanyang bangkay sa Kensington para maihimlay siya. James, kahit si lolo ay hindi nakababa sa hukay. Paano mo gagawin iyon? Tanong ni Maxine na nagsalubong ang mga kilay. Gaano man mahirap ito, kailangan kong tingnan. Kinuha ni James ang phone niya pagkasabi nun. Gusto niyang tumawag para sa tulong at magdala ng ilang kagamitan. Ngunit hindi makakuha ng magandang signal sa kanyang telepono doon. Itinaas niya ang kanyang telepono at kinawayan ito. Wala pa ring reception. Bumalik muna tayo sa Harvan City. At pagkatapos ay babalik ako na may dalang kagamitan. Kailangan kong bumaba at tingnan ito ng personal. Sabi ni James. Hindi na nagsalita pa si Maxine dahil matigas ang ulo ni James. Sa kabilang banda, tumango si Thea. Nagtiis na ang lolo mo ng mahirap sa dekada bago napunta sa ganitong sitwasyon. Dapat nating ibalik ang katawan niya para maihimlay siya. Tumalikod na si James at umalis nang walang sinasabi.
Mabilis na bumaba ng bundok ang tatlo at bumalik sa pinanggalingan nila. Kabanata 941. Bumalik ang tatlo sa parehong landas. Sa pagtatangkang maghanap ng signal, itinaas ni James ang kanyang telepono habang naglalakad. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang mga signal ng mobile phone ay wala kung nasaan sila. Pagkatapos maglakad para sa kung ano ang pakiramdam ng isang walang hanggan. Sa wakas ay narating nila ang kotse. Dahil hindi pa rin makahanap ng signal ng telepono si James. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magmaneho pabalik. Alas 8 na ng gabi nang makarating sila sa Harvan City. Pagkatapos, naghapunan ang tatlo at nag-check-in sa isang 5-star hotel. Pagtanggap sa hotel, tumingin si James sa babaeng nagtatrabaho bilang receptionist sa front desk at sinabing, "Kailangan natin ng 3 kwarto." Mabilis siyang tinamaan ni Thea. 2 kwarto. Lumingon si James kay Thea na baka sa mukha niya ang pagkalito. Inakbayan siya ni Thea at masuyong tumingin sa kanya. "Kami ay mag-asawa. Bakit kailangan nating magkahiwalay na kwarto?" Tumagilid ang ulo ng receptionist. Tumingin kay James at dobleng kinumpirma. "Sir, maaari ko bang kumpirmahin ang maraming silid na kailangan mo?" 3. Kakailanganin ko ang iyong social security card para sa pagpaparehistro. Inabot ni James sa receptionist ang kanyang social security card. Inilabas din nina Maxine at Thea ang kanilang mga social security card. Nang makita ang social security card ni James, hindi napigilan ng receptionist ang pag-ungol. "James Caden, bakit parang pamilyar ito? Saan ko narinig ito dati?" Sa halip na patuloy na pag-isipan ito, ipinarehistro na lamang niya ang mga ito at ibinigay sa kanila ang kanilang mga room card. Pagkatapos ay iniangat ng receptionist ang kanyang ulo mula sa screen ng kanyang computer at tiningnan ang mukha ni James. Sa pagkakataong iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Parang tinamaan ng kidlat. Sumigaw siya ng malakas. "Posible bang ikaw si James? Ang Black Dragon?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang receptionist ay mga 20 taong gulang. Siya ay isang napakagandang dalaga na nakatali ang buhok at nakasuot ng maayos sa uniforme ng kanyang hotel. Ang lahat ng ito ay nagsilbi sa pagbibigay sa kanya ng isang mature, profesional na apela. Pulang-pula ang mukha niya sa gulat at hindi makapaniwala. Kinuha ni James ang mga room card nang hindi kinikilala ang kanyang tanong at iniabot ang tig-isa sa 2 babae. Pagkatapos, tumalikod siya at mabilis na umakyat. "Oh my God! Ito talaga ang commander ng Black Dragon Army. James!" Mas cool siya sa personal. Napatingin ang receptionist kay James. Paakyat ng hagdan na parang nanalo lang sa loto ang mukha. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-post tungkol dito sa kanyang social media. "Guys, hulaan niyo kung sino ang nakita ko ngayon. Ito ang Diyos ng digmaan ni Saul, James." Hindi siya pinansin ni James at dumiretso sa kwarto niya. Pagkapasok sa kanyang silid, umupo siya sa kama at tinawag si Henry na nakapwesto sa malayo sa kanya sa Southern Plains. Maya-maya ay kumonekta ang telepono, at tuwang-tuwa ang tugon ng boses ni Henry. "James, tumawag ka rin sa wakas." Tanong ni James, "May nahanap ka ba tungkol sa bagay na hiniling kong imbestigahan mo?" Tahimik na sagot ni Henry. "Sinisikap kong hindi maging halata sa aking pagsisiyasat. Kaya wala pa akong sagot sa ngayon." "Sige, kailangan ko ring kunin sa akin ang personal na numero ng Centurion of the North. Nasa North ako, partikular sa Harvan City. Kailangan kong humingi ng favor sa kanya." "Oo naman.
Tatanungin ko si Whitney at ipapadala ko sa iyo mamaya. Nang matapos magsalita si Henry ay ibinaba na niya ang telepono. May tiyagang naghihintay si James sa kwarto. Si Henry na ngayon ang namamahala sa Southern Plains. Kaya, ang pagkuha ng mga detalye ng contact ng isang commander ay isang simpleng bagay para sa kanya. Bukod dito, nakikipag-date siya sa anak na babae ng Centurion. Ang pagkuha ng pribadong numerong iyon ay kasing dali ng pagwagayway ng kanyang kamay sa hangin. Matapos makuha ang hinihinging contact details ay agad itong ipinadala ni Henry kay James. Pagkakuha pa lang niya ng mensahe ay dinial ni James ang ibinigay na numero. Hindi nagtagal ay may tumatawag. Kabanata 942. Hello, sino ang tumatawag? Isang paos na boses ang sumagot sa telepono. Si James naman. Nasa North ako ngayon and I need you to do me a favor. Malinaw na sinabi ni James ang kanyang layunin. Nagpakawala si Mr. Walker ng kaunting ingay ng kaaya-ayang sorpresa. Hahaha, James. Kanina ko pa gustong makipag-inuman sa iyo. Ngunit hindi pa ako nakakaalis sa Northern Borders. Anong meron? Anong klaseng pabor ang hinahanap mo? Nasa Harvan City ako ngayon at kailangan kong makahanap ng isang tao sa isang underground cavern sa Mount Arklands. 2/3. Tumawag ako para itanong kung maaari ba akong humiram ng ilang kagamitan mula sa iyo. Ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon kay Mr. Walker. Nasa Harvan City ka ngayon. Makikipagkita ako sa iyo. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang eksaktong kailangan mo ng harap-harapan. Binantayan ng Centurion ang Northern Borders. At ang Harvan City ay matatagpuan sa North. 2 oras lang ang biyahe sa pagitan ng lungsod at rehiyon ng militar. Oo naman. Sige. Magkita na lang tayo mamaya. Magkita tayo. Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Hinayaan niyang lumubog ang katawan niya sa sofa. Habang komportable siyang nakahiga, naalala niya ang mga pangyayari noong araw pati na rin ang sinabi sa kanya ni Thea. Ipagpalagay na ang kanyang lolo ay nagsasabi ng totoo. At ang kanyang pag-aalsa sa sambahayan ng Caden 30 taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang energy deviation ay resulta ng isang biglaang pananambang. Kung gayon sino kaya ang mga posibleng sospek? Sinasadya ba ito ng lolo niya kay Thea? Napakunot ng noo si James sa inis dahil hindi niya magawang gumawa ng tamang conclusion. Samantala, sa labas ng pinto, halos sabay na lumabas ng kwarto nila Maxine at Thea at naglakad patungo sa pintuan ni James. Napatingin si Thea kay Maxine nang may pagtataka. Anong meron? Kailangan mo rin bang makita si James? Oo, tumango si Maxine at seryosong sinabi. May mga bagay na tila kakaiba sa akin. Kaya pumunta ako dito para pag-usapan ang mga ito sa kanya. Nagtaas ng kilay si Thea. Anong kakaiba? Dapat nating ipagpatuloy ito sa loob. Pinili ni Maxine na hindi na magpaliwanag pa. At kumatok sa pintuan ni James. Maya-maya, bumukas ang pinto. Napatingin si James sa 2 babae at pinagbuksan sila ng pinto. Pasok ka. Sabay na pumasok ang 2. Sa loob ng silid, nagtanong si James. Ano ang problema? Si Maxine ay sumulyap kay Thea na hindi mapakali at nagsimulang pumili ng kanyang mga salita. James, sa tingin ko may ilang kakaibang bagay na walang saysay sa bagay na ito. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Maxine. Iilan lang daw ang nakakaalam na na-unlock mo ang sikreto ng moonlit flower sa cliffside's edge. Kasama dito ang aking lolo, si Cynthia. Ako,
At ang iyong sarili. Kung isa sa alang-alang ang katotohanang ito. Paano nakuha ng Good Devil ito at naakit ka sa Mount Arklen sa pamamagitan ng paghuli kina Thomas at Thea? Napapikit si James matapos marinig ang pagsusuri ni Maxine. Tama siya, isang bagay na walang katuturan. Si Maxine ang sa wakas ay nag-crack ng code na nakatago sa moonlit flower sa Cliffside's edge matapos ma-absorb ni James ang cold energy ni Cynthia. Dinilaan ni Maxine ang kanyang mga labi at nagpatuloy. At saka, marami kaming hindi alam tungkol sa lolo mo. Si Thomas Caden. Paano niya nalaman ang tungkol sa lihim ng pagpipinta at partikular na hinanap ang Sacred Fire Fig? Tiningnan siya ngayon ni James na nakakunot noo at nagtanong. Ano ang iminumungkahi mo? Ang susi sa sinaunang kaba na nahukay mula sa libingan ng bundok ng prinsipe ng Orchid ay nakuha ni Scarlet. Kaagad pagkatapos noon, ibinigay niya ito sa iyo. Logically, ikaw ay dapat ang unang taong nagbukas ng sinaunang dibdib at nakita ang 18 meridian diagram. Bukod sa iyo, kakaunti pa lang ang nakasulyap dito. Walang saysay para kay Thomas na nakita ito sa panahong ito. Kaya paano niya? Alam mo ba ang tungkol sa lihim ng moonlit flower sa Cliffside's edge? Ano ang nagtulak sa kanya para hanapin ang Sacred Fire Fig? Tanong ni James. So, maingat na nagpapaliwanag si Maxine. Ito ay nagpapakita na si Thomas ay dapat na kilala tungkol sa meridian diagram mula sa sinaunang dibdib noon pa man. Nasa kamay na niya ang sinaunang dibdib ilang dekada bago ito at sadyang inayos ang libingan na pagnanakaw. Mabilis na ibinaba ni Thea ang kanyang haka-haka. Anong sinasabi mo Maxine? Patay na siya. Bakit mo sinisikap na makipaghiwalay sa pagitan ni James at ng kanyang yumaong lolo? Si Maxine ay tumabi sa kanya at mahinang sumagot. I'm not trying to drive a wedge between them. I was simply postulating the fact na may mga bagay na hindi nahuhulog sa sitwasyon. Siguro, she paused, hesitating for a moment, before said, marahil alam na ni Thomas na alam na ngayon ni James na buhay siya. Kaya sinadya niyang gumawa ng palabas. Gusto niyang isipin ng lahat na patay na siya sa pagkakataong ito. Who knows kung ano na naman ang pinaplano niya behind the scenes. Tumingin si James kay Thea at nagtanong. Thea, totoo ba ito? Honey, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Hindi naman ganoon ang lolo mo. Kabanata 943. Si Maxine ay meticulously compiled and went through everything on the way back to the city. Sinadya lamang niyang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Hindi upang maging sanhi ng lamat sa pagitan nina James at Thomas. Magulo na ang puso ni James at ang marinig ang mga haka-haka ni Maxine ay mas lalong pumukaw sa damdaming iyon ng pagkabalisa. Naniniwala ako sa lolo ko tulad ng paniniwala mo kay Tobias. Tapusin na natin ang usapang ito dito. Pag-iisipan ko pagkatapos nating bumalik. Kahit na may pagdududa pa rin siya, pinili niyang magpatuloy na maniwala sa kanyang lolo. Tinitigan ni Thea ng dagger si Maxine at mayabang na sinabi. Tapos ka na ba? Maaari kang umalis kung sapat na ang iyong sinabi. Gagawin namin ngayon ang ginagawa ng mga mag-asawa. Don't tell me gusto mong maging bahagi ng audience. Pinagdikit ni Maxine ang kanyang mga labi. Hindi na nagsalita pa, at tumayo na para umalis. Pagkaalis niya ay kumapit agad si Thea kay James. Honey, hindi ka naniniwala sa sinabi niya. Tama, marahang umiling si James. Ito ay isang napakahirap na tableta na lunukan. Mas nagtiwala siya sa lolo kaysa kay Maxine. Gayunpaman, nagpahayag si Maxine ng mga balidong alalahanin.
Maraming hindi maipaliwanag na mga bagay na nakapalibot sa mga kamakailang kaganapan. Huwag na nating pag-usapan pa. Gabi na, kailangan mong bumalik sa iyong silid at magpahinga. Hinihintay kong dumating ang Centurion para makahiram ako ng mga kagamitan. Paano kung? Sinabi kong hindi. Pinulupot ni Thea ang mga kamay sa baywang ni James at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Tumangala siya sa kanya, na sinasabing mapanlin lang, hindi ako aalis. Nangako ka na sabay tayong manood ng fireworks. Mahal, kapag natapos na ang lahat, humanap tayo ng maganda at tahimik na nayon. At doon tayo tumira. Aararuhin mo ang lupa. At ako ang magluluto ng ating mga pagkain. Gusto kong mamuhay tayo ng simple at tahimik. Anong masasabi mo? Dahan-daang inalis ni James ang kanyang yakap at marahan itong umatras. Dati-rati, sasabak sana siya sa offer. Pero iba na ngayon. Isa lamang itong wishful thinking na malamang na mananatiling hindi natutupad. Walang garantiyang makakaligtas siya sa mga darating na laban. Naglabas si Thea ng itim na token at inilagay sa palad ni James. Bumalik ang tingin ni James sa kanya. Ano ito? Sabi ni Thea, tinatawag itong God King token. Kinikilala lamang ng God King Palace ang mga taong nagtataglay ng kanilang mga token. Ang pagkakaroon ng token na ito ay nagsilbi na ikaw ang may-ari ng God King Palace. Ang 4 na dakilang tagapagtanggol, 10 matanda, 37 bituin, at 72 demonyo ay lahat ay haharap sa iyo. Ano ba ang 37 bituin at 72 demonyo? Natarante si James. Sila ang mga powerhouse ng God King Palace. Ang 4 na mahusay na tagapagtanggol ay mga Grandmaster na nakarating sa tuktok ng ika-4 na ranggo at malapit nang maabot ang ika-5 ranggo. Ang 10 Elder ay nasa ika-3 ranggo. Ang 37 bituin ay nasa ika-2 ranggo. At ang 72 demonyo ay nasa 1 ranggo. Saglit niyang pinuntahan ang mga puwersa ng God King Palace. Lihim na itinatag ng iyong lolo ang God King Palace bilang isang paraan para makapaghiganti sa mga Kaydan at sa mga taong bumulusok sa kanya 30 taon na ang nakararaan. Nakonsensya siya dahil hindi niya nagawang protektahan at mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya. Buti na lang at nakaligtas ka. Si Sir Kaydan ay umaasa na ligtas kang ligtas. Ikaw na ang Diyos ang may-ari ng King Palace ngayon sa iyo na ang God King token. Hindi inaasahan ni James na ang God King Palace ay magiging ganoon kalakas. Mayroon silang mga Grandmaster na nasa ika-4 na ranggo. Malapit nang maabot ang ika-5 ranggo. Mayroon ding 10 tao sa ika-3 ranggo. Ang mga ito ay ang lahat ng hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na mga tao. Kung magiging kaalyado niya ang mga ito, tiyak na makakaligtas siya sa hidwaan sa pagitan ng 4 na sinaunang pamilya at sa kasunod na labanan sa politika. Siya nga pala, biglang naalala ni James ang isang bagay at nagtanong, nasabi na ba sa iyo ni Lolo ang tunay na sikreto ng 4 na painting? Naghinala siyang magkakaroon ng ideya ang kanyang lolo tungkol sa sikreto ng 4 pang painting kung alam na niya ang sikreto ng moonlit flowers on Cliffside's Edge. Umiling si Thea at sinabing, walang sinabi si Lolo. Sige, tinanggap ni James ang tanda ng Diyos Hari. Salamat sa palihim mong pagbibigay sa akin ng napakaraming bagay. Tulong, si Sir Kaydan ang tumulong sa iyo. Tinama siya ni Thea. Ma'am, tumango si James. Samandal siya sa sofa. Nawala sa kanyang pag-iisip. Hindi lumabas ng kwarto si Thea. Hindi pa siya bihasa sa paggamit ng true energy niya at nanatili siya para mag-practice sa silid ni James. 2 oras ang lumipas sa isang kisap mata. Sa labas ng hotel,
Huminto ang isang berdeng off-road na sasakyan. Lumabas ng sasakyan ang isang lalaking may makapal na kilay na nakasuot ng itim na kapote. Kasunod niya ang dalawa pang matangkad na lalaki. Kabanata 944. Ang taong nangunguna ay isa sa 5 commander. Ang Centurion of the North. Si Mr. Walker. Sa North, ang kanyang katayuan ay katulad ng isang Diyos. Bagamat maaaring hindi kilala ang kanyang pangalan sa mga nasa labas ng rehiyon. Alam ng lahat sa North kung sino siya. Halos tumama ang panga ng receptionist sa sahig nang makita siyang pumasok sa hotel. Ano bang nangyayari ngayon? Una, nakita ko ang Black Dragon. At ngayon ang Centurion mismo ay nagpakita. Matapos mapawi ang kanyang pagkamangha, dali-dali siyang lumapit sa The Centurion at magalang na binati. Magandang gabi, Commander. Paano kita matutulungan ngayon? Tinanong ng Centurion. Saang silid tinutuluyan ni James? Nasa 308 siya. Hindi na nagsalita pa ang Centurion at umakyat na lamang sa itaas. Kumatok. 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 Naputol ang malalim na pagmumuni-muni ni James nang biglang may kumatok sa pinto. Inipon ang sarili. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Agad naman siyang pinigilan ni Thea. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya. Honey, you can sit down. Sasagutin ko na. Mabilis siyang humakbang patungo sa pinto at binuksan iyon. Nang makita niyang hindi pamilyar na lalaki ang bisita, maingat siyang nagtanong, "Sino ang hinahanap mo?" Nagulat ang Centurion nang makita ang isang babae na sumasagot sa pinto. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa magandang babae. So, ito ang tipo ng babae ni James ha? Namula si Thea at mabilis na nagpaliwanag. Ako ang asawa niya. Thea, please. Pumasok ka sa loob. Dalawa, habang naglalakad ang Centurion sa loob. Ang mga kawal na kasama niya ay pumwesto sa labas. Haha. James. Pumasok siya sa silid na nakangiti habang sinasabi, "Matagal ko nang gustong makipag-inuman sa iyo. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na, dapat ay sinabi mo sa akin ng mas maaga na pupunta ka sa North." Tumayo si James at binigyan ng matamis na ngiti ang lalaki habang nakipagkamay sa kanya. Centurion. Kanina pa. Bago ito. Nag-sparring sila sa isa't isa at dahil dito, pamilyar na sila sa isa't isa. Umupo, maupo, tinuro ni James yung sofa. Umupo ang Centurion sa isang upuan. Umupo na rin si James kasunod niya. Lumapit si Thea at umupo sa tabi ni James. Ang sabi ng Centurion, "Anak ko, si Whitney ay tumakas sa Kensington kanina. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ka naman niya pinaghirapan. Di ba?" Hindi naman. Gayunpaman, lumalapit na siya sa Black Shadow General ng Southern Plains. "I'm quite sure they're probably seeing each other," James said with a amused smile. Oo, alam ko ang katotohanan." Tumawa ang Centurion. "Dahil narito ka. Dapat mong maranasan ang aming Northern booze. Lumabas tayo at pag-usapan ang mga detalye tungkol sa kanilang inumin." Oo naman. Hindi tinanggihan ni James ang masayang imbitasyon ng Centurion. Pagkalabas ng hotel na magkasama, random silang umupo sa isang stall sa kalye at nag-order ng isang buong mesa ng pagkain. Kasama ang ilang bote ng alak. Habang kumakain sila, ipinahayag ni James ang kanyang intensyon na humiram ng ilang kagamitan para maghanap ng tao sa isang kuweba sa ilalim ng lupa sa Mount Arklands. Sumang-ayon ang Centurion ng walang pag-aalinlangan at nangakong ipapadala siya doon kinaumagahan sakay ng helicopter. Uminom sila ng halos 2 hanggang 3 oras. Pagkatapos,
Nag-check out si James sa hotel at nagtungo sa lugar ng militar kasama ang Centurion. Upang mailigtas niya ang sarili sa pagsisikap na tumakbo sa paligid. Binalak dalhin ang helicopter ng direkta sa Mount Arklands ng maaga sa susunod na araw. Sumunod din sa kanya sina Maxine at Thea. Mabilis na dumating ang sumunod na umaga. Sa umaga, lumipad ang ilang helicopter mula sa rehiyon ng militar at nagtungo sa Mount Arklands. Sa helicopter, pumikit si James at nagpahinga. Umupo si Thea sa tabi niya at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Samantala, nakadungaw si Maxine sa mga bintana. Malalim ang iniisip. May kirot sa kanyang ulo na may binabalak si Thomas. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Maxine, hindi niya maisip kung ano ang posibleng pinaplano nito. Gustong pag-usapan ito ni Maxine kay James. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na makahanap ng pagkakataon na makausap si James ng mag-isa dahil palaging nakadikit sa kanya si Thea. Kabanata 945. Mount Arklands. Ilang helicopter ang tamad na lumipad sa kalangitan. Dahil sa kawalan ng patag na lupa sa taluktok ng bundok. Ang mga helicopter ay hindi nakarating ng ligtas at napilitang mag-hover sa lugar habang bumababa ang kanilang mga pasahero. Bumukas ang pinto ng cabin ng helicopter. At ang mga haba ng lubad ay inihagis mula sa gilid ng pinto. Hindi nagtagal, bumaba ang mga unipormadong lalaki kasama ang ilang kagamitan. Napatingin si James mula sa cabin. Sila ay hindi bababa sa 50 metro sa ibabaw ng lupa. Bagamat si James ay nasa tuktok ng unang ranggo, tiyak na hindi siya makakaligtas sa pagtalon pababa mula sa ganoong kataas na altitude. Ikinabot niya ang lubad sa kanyang sinturon. Tumalon palabas ng cabin, at mabilis na dumausdas pababa. Ilang sandali pa, mahina siyang bumagsak sa lupa na may mahinang kalabog. Sumunod din si Maxine at lumitaw sa lupa ilang sandali lang pagkatapos niya. Samantala, si Thea ay nakatingin sa ibaba mula sa helicopter sa takot. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang sheet. Sa kabila ng paglinang ng True Energy sa ikatlong ranggo, nakita niyang malayo siya sa lupa at hindi nang ahas na humakbang pa. Kahit na ang lubod bilang isang hakbang sa kaligtasan, tumanggi pa rin siyang dumausdas pababa. Napaatras pa siya sa cabin at nag-alinlangan. Ang tagal niyang napagdesisyonan na gawin iyon. Dahil natatakot siya na mababa ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang kaduwagan. Nang marating niya muli ang pinto ng cabin, pinaandar niya ang kanyang True Energy at hinawakan ang lubad. Nadulas siya na parang batong nahuhulog sa hangin. Dahil sa kahirapan sa paglipag, bumagsak siya sa lupa. Dahil ginamit niya ang kanyang True Energy para protektahan ang sarili. Hindi masakit ang impact at hindi siya nasaktan. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng hiya. Pagtayo niya, sinulyapan niya sina James at Maxine. Pagkatapos ay umamin ng mahina. Hindi pa ako masyadong nakakabisado sa paggamit ng True Energy. Napangiti si James nang may pagmamalaki at pinuri siya. Hindi ka naman masyadong sira. Siguradong lumaki si Thea noong panahong nakilala niya ito. Ang malambot na batang babae ng nakaraan ay may kakayahang mag-slide pababa sa isang lubod na 50 metro sa itaas ng lupa. Maraming salamat, mahal ko. Gagawin ko ang lahat para hindi ka makasabay. Upang mapabuti ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nagpasya din akong sumali sa pagsasanay sa militar. Bakas sa ekspresyon ni Thea ang kanyang determinasyon. Walang sinabi si James bilang tugon sa kanyang determinadong deklarasyon. Nang makita niya ang mga kagamitang dala ng mga sundalo, tumingin siya kina Maxine at Thea. Pumunta tayo sa underground cavern.
Kinuha niya ang ilang kagamitang metal at naka-insulated na damit. Saka mabilis na pumasok sa kuweba sa ilalim ng lupa. Iniwan sila ng mga helicopter para humanap ng matibay na lupang malalapigan. Ilang sandali pa, narating ni James ang lugar kung saan nahulog si Thomas. Partikular na inihanda ni James ang heat-resistant na gear dahil binalaan siya ni Thomas na may lava pa sa ibaba ng kuweba. Pagkatapos magsuot ng suit na lumalaban sa init, sinimulan niya ang paghahanda sa pamamagitan ng pagdikit ng mga puli sa mga pader na bato. Nagsuot din si Maxine ng heat-resistant suit. Nang mapansin siya ni James ay pinilit niyang pigilan si Maxine. Maxine, bumangon ka dito. Ako na mismo ang bababa. Napatingin sa kanya si Maxine. Sasamahan kita para mabantayan natin ang likod ng isa't isa. At saka, gusto ko rin ng closure kung patay na ba si Thomas o hindi. Sige, tumango si James at umatras. Sasama din ako. Ayaw namang maiwan ni Thea. Nilingon siya ni James at mariing sinabing, Hindi, tumayo ka na lang dito at maghintay. Nagpout si Thea at dismayadong sinabi, Fine if you insist. Nang matapos ang lahat sa kanilang paghahanda, nagsimulang bumaba sina James at Maxine sa underground cavern. Dahil sa husay nila sa martial arts, madali silang bumaba. Ang tulong ng mga kagamitan ay naging mas makinis. Ang kuweba sa ilalim ng lupa ay parang isang napakalalim na kailaliman. Patuloy silang bumababa hanggang sa ilang daang metro sila sa ibaba ng ibabaw. Gayunpaman, hindi pa nila naabot ang ibaba. Napakainit ng kanilang kinalalagyan ngayon. Sa kabila ng pagsusuot ng mga suit na lumalaban sa init, naramdaman pa rin nila ang matinding init. Binalance ni James ang sarili sa isang nakausling bato at tumingin sa ibaba. Bagamat nararamdaman niya ang singaw na nagmumula sa ilalim, imposibleng makita ito hanggang sa ibaba. Mabilis na binalaan siya ni Maxine. James, sobrang taas ng temperature. Kung magpapatuloy tayo ng mas malalim, mawawala ng bisa ang mga suit na lumalaban sa init. Dagdag pa, ang kuweba na kanilang binabaan ay hindi pantay, na may iba pang lugar na may mga indent o protrusions.